Wala namang competition between these people na mga kapaligiran. Walang competition. Nakikita mo sa kanila kung anong meron isa, meron din siya. Anong meron isa, meron din siya. No? So dito, walang competition sa life. Mamuhay ka hanggat anong gusto mong pamumuhay. Yun ang naging umpisa nung topic namin kanina. Mamuhay ka kung gusto mong simple life, live with a simple life. Obo! Si Owa hindi nasasama? Ayaw, naggagawa daw siya ng kanyang report. Why? Hindi tayo. Heading Lee, akala ko gusto nyo sa ano? Ando sa isang araw na yun. Isang araw na. Gano'n ba kadalas? Hindi naman yung minamadali, makikiusi lang kami. Di ba ata? Hello mga Choy, mga Chay. Viewers and internet. Viewers in internet. Yeah. Kasi hindi na good morning. Yung introduction ko lagi. Good morning mga Choy, mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Winnipeg. So hindi naman morning ngayon, ay tanghali na. So ngayon ay Sabado. Sasagutin ko lang itong question ni Gelvis Alfonso Sanmig. It looks like parang nagsasawa ka na sa tracking at nagbabala ka ng mag-change career. I hope mali ang naisip ko po. Yeah. Tama yung naisip mo. Nagbabalak akong mag-change ng career kasi sa totoo lang nagsasawa na rin ako sa tracking, no? Pagod na rin ako sa tracking. So, kaya may mga options ako na tinitingnan. Like yung sa motor carrier officer, enforcement officer, meron din sa military. So may mga options maraming options dito sa government. So magkano sa government, gusto ko sa sa enforcement officer para ako naman yung manghuhuli sa kanila. ako yung mga habol dyan sa kanila sa highway, sa Trans-Canada 1. Pag natuloy or nakapasok ako. Pero kasi dito yeah. Pag nakapasok ako, yun lang. Kasi I know ang laro doon sa loob. Alam ko yung laro sa loob, guys. Alam ko yung mga style ng pre-trip nila. Yung sipa-sipa ng paha. Alam ko mga yan. Magiging worst nightmare nila yun. Pero pipilitin ko na makapasok. Kasi nga yun ang sabi ng taga motor carrier, every August sila nag-accept ng applicants. Then yun nga, 4 months ang training, 6 months bago ka ma-regular. So doon ka sa MC1. Kasawa ng nakakasawa ng mag-tracking. Sinabi ko nga sa kanila kung papayagan nila akong mag-tracking sa yung pupunta ako sa ibang lugar, like punta ng Europe, balik ng Europe, balik ng Saudi Arabia, 2 weeks ba? 2 weeks lang, sasakay ka doon, 2 weeks sa Europe, 2 weeks sa India, Pakistan. Ano ba yan? Lahat ng mga country na may mga tracking, pupuntahan ba na? Anong sabi mo sa akin? Pinapapili niya ako vlog o pamilya? Hindi, gusto ko lang gamitin yung Pinoy Tracker na channel para mapuntahan sana yung mga lugar, like mga style ng tracking sa iba't ibang lugar. Kaso lang, ayaw niyang humayag. 2 weeks, sample 2 weeks kasi pwede naman kami mag-entry sa mga ibang bansa. 2 weeks sa Saudi, sasakay ka lang doon, papaalam ka, sasakay ka, titignan mo yung mga buhay ng mga drivers. Tapos India, magdadrive ka doon sa India, Nepal, Malaysia, no? Nepal? No, you can't go to Nepal, bro. It's like mountains.
No, may sa city na may mga tracking naman dun eh. Susubukan mo nga kung saan yung may mga tracking. Sa Malaysia. Malaysia may tracking ba? I think may tracking din. Nakikita ko sa TikTok eh. Ayun. And then, yeah. Pero ayaw lang pumayag eh. Pero maganda sana yung ano na yun. Ikutin mo lahat ng mga bansa na may related sa profession mo. Then susubukan mo yung kanilang mga estilo ng pagdadrive ng truck. No? Ba't yun nga sabi ko, nakakasawa na rin ano. Nakakasawang Canada, America. Wala na eh. Parang sa sarili mo, parang okay na eh. Nakuha mo na yung mga gusto mo. Naabot mo na yung mga bucket list mo. Swerte nga. Swerte nga ako dahil naibigay sa akin ng company yung mga gusto kong puntahan. Kaya, yeah, totoo yung na ano mo, nasa isip mo. Magbabalag akong lumipat, mag-change ng career. Basta may pagkakataong makapasok sa government. Why not? Coconut. And May na ano pa. meron pag nag-comment na kalimutan ko lang yung pangalan niya. Bakit daw meron akong garahe? Bakit daw ako naghuhugas sa labas? Nagka-carwash sa labas, bakit hindi sa garahe? Naghuhugas naman sa sa labas ng garahe pag summertime. Yeah, meron akong pang-carwash na nabili. Pero pag ganitong naka-on na ba yung tubig mo? Hindi pa. Yeah. Yung tubig kasi sa labas, ino-off yan pag winter time kasi nagpo-frozen, no? Hindi naman siya yung tubig na parang hindi na frozen, just like washer fluid or mga coolant na hindi na frozen, na-frozen siya yung tubig na normal. So during bago mag winter time, lahat ng mga hoses, yung mga excess na mga laman noon sa loob ng hose nakapalibot, dinidrain lahat kasi mapo-frozen siya. So hindi ka pwedeng maghugas sa loob ng garahe. Winter eh, paglabas mo frozen agad. Ganitong klima ngayon na medyo mainit na plus 8 yung temperatura, pwede na maghugas. Yun nga lang, may mga kunting-kunting sa left side, may kunting mga natutunaw, dudumihan din siya. Pero pag summertime, pag gusto ko maghugas sa garahe lang, sa labas ng garahe, sa garahe lang ako naghuhugas. But mas mas mahal, ano ba tawag yun? Kasi yung tubig, yung cost ng tubig, no? Eh doon sa car wash kasi $5, $6. Tsaka kung maganda ang drainage ng backlane kasi pag hindi Yeah, nag-i-stack na ang tubig, may complaint pa ng neighbor na naghuhugas ka dyan. nagkukos ng baha. Yeah. Kaya pag naghuhugas ako sa banda dun sa aking garahe, dun sa malapit sa garahe, mayroong area dun na lupa. Dapat ay madrain ka agad. Oo, pag hugas, nasa lupa lang siya, hindi siya pupunta dun sa semento. Kasi yung backlane namin, hindi maganda yung drainage niya eh. Nag-i-stack siya dun. Ngayon pag may mga dumadaan, tapos bagong hugas yung sasakyan, nakapaalis pa yung sasakyan, no? Tapos nadumihan, sumbong, may naghugas dun sa likod, nag-aaksaya ng tubig. May complaint ka. Kasi pwede ka i-complain dito, Marjorie. Hindi basta-basta. Yeah, pwede kang itawag dito. Yun nga yun dati, yung truck ko. Before, nadadala ko yun sa bahay. Sa harap mismo ng bahay. Sinong mga nakapanood nun na nadadala ko siya. So every time na mag-start ako mag-trucking, nasa harap ko lang siya. Magkakarga ako ng gamit, nasa harap ko lang yung truck. But ang problema lang, dahil yung pinapatungan ng truck is government property. Yeah, government property. Pwede kang itawag sa city na meron truck dito. Allowed ka lang mag-parking ng truck sa harap ng bahay mo. I think 2 hours. 2 hours, no? After
after 2 hours kailangan mo siyang alisin. Pupuntahan ka dun sa ng city, lalagyan ng chalk yung gulong mo, then uurasan nila yan. Kung within 2 hours hindi gumalaw yung chalk, titikitan ka nila. So ilang beses ako natikitan dyan, 2. Nung una, yung truck ng Q-Line, dinala ko dun sa back lane, dun sa likod talaga, sa likod. Winter time yun, di ba? Wala din. Sa likod talaga, meron pa kasi akong space doon na konti na... Complain din. Oo, space doon na konti. Pero labas ang isang gulong ng truck. So tumatama pa rin siya sa property, sa backlane, sa property ng government. Pero yung 3/4 ng body ng truck, pati yung right side, nakapasok sa property ko. Para hindi ka mainitan. Pero dahil nandun sa likod, ang laki ng truck, kinumplain ako, pinuntahan ako ng na-timingan naman. Si ate yata yung nakakita, di ba? Na may parang biblinker sa likod. Na Indiano yung taga-city. Na may nag-complain daw. So, ang ginawa ko, inalis ko yung truck doon. Ipinarking ko doon sa mismong highway. Doon sa highway ng Church Avenue. Pinarking ko doon. Tinikitan. Tinikitan na. $79. Pero hindi kasama yung aking lisensya dahil ang tinikitan na yung truck lang. Yung truck. Yeah. So naka-care off kay Q-Line yung truck. Wala namang lisensya, hindi man ako kinatok para kunin yung aking lisensya. Pati dun sa harap, tinikitan din ako. So si Q-Line nagbayad nung ticket nung dito sa sa Winnipeg. Noon yun pwede kang mag-park. Yun, hindi na. Yeah. Nung pag okay lang naman mag-park ka basta yung kapitbahay mo, mga neighbor mo na okay sa kanila, hindi sila nagko-complain, wala namang problema eh. Pero pag may neighbor ka na ayaw makakita ng truck, no? Magko-complain, wala ka talaga magawa kasi hindi mo naman pwedeng tanungin doon sa city kung sino yung nag-complain kasi yung anong tawag doon? Privacy yun. Hindi mo pwedeng itanong kung sino ba nang nag-complain para kasi parang gusto mo siyang yung sitahin ba? Hindi pwede. So secret yung kung sino nag-complain, hindi mo malalaman. Basta sinasabi nila may nag-complain. Pero kung wala nag-complain, pwede ka mag-park doon kasi yung torque before na truck dinadala ko rin sa harap eh. Walang problema eh. Walang problema. Doon lang yung nag-start nung COVID. Pandemic. Yan, pandemic. Na dalawa ang nag-park na Q-Line doon na truck. Si Pinoy Maniho, truck ni Pinoy Maniho at saka yung sa akin. Kita na dalawang big trucks na talaga na sa harap. Kaya yung isang matanda, nag-react agad siya na dapat yung mga truck niyo hindi dyan. So yun. Mahirap pag makomplain ka ng neighbor. May aso ako before, ha? 2 aso ko. Ikinomplain din ako ng neighbor dahil maingay. So ilang beses pumunta yung animal services doon sa bahay. 3 times kinatok kami dahil may nag-complain sa aso namin dahil yung aso ko nasa likod, guard dog doon sa likod dahil itong mga 12, 13 years old pa ito na Mackenzie. Wala pa si buntis ka pa kay Macaulay, di ba? Yeah. So nag-complain yung neighbor na tahol ng tahol. Siyempre aso eh. Tahol ng tahol. Nilagyan ko lang sila ng bracelet na para pag tumahol sila, ipipress ko lang, tutusok sa kanila dito, makukuryente. Ba't nakikita ko nagkakaroon ng sugat yung aso. Kakaawa. Yeah. So yun lang talaga. Pag may nag-complain, maghugas ka sa labas. Or anong ginagawa mo na hindi nagustuhan ng neighbor mo, ito-complain ka. Pupuntahan ka ng city. So kaya naghuhugas ako sa labas. Pero may mga pagkakataon nga, sabi ko nga, pag naghuhugas ako, nandun mismo sa lupa, okay lang. Kasi pagkahugas, diretso sa aking property, sa lupa, sa mga loan, diretso ng tubig doon, hindi siya nagkukos na. Kung meron man, ba't kukunti? Okay lang, madaling matrain. Yeah, madaling matrain. Pero kung okay lang yung sewer, okay lang yung drainage, pagkahugas mo, diretso sa drainage, walang problema. Kahit maghugas ka dyan sa maghugas ka dyan sa tawag dito Backlane. yun nga pagmimekaniko, no?
wala namang problema yon, sarado mo yung garahe mo. Pero pag merong Ingay. Nag-complain. nagcomplain na neighbor mo, na lalo na pag nagpipaint ka, no, nagre-repaint ka ng Thank you, ata. nagre-repaint ka ng iyong sasakyan or may ginagawa ka at nag-complain yung neighbor mo, pwede ka pang puntahan ng city, no? Kasi marami naman dito marami dito sa Winnipeg na yung may mga alam sa pagmimekaniko, nagkakaroon sila ng extra talaga na kita. Dahil example, bakit kung ako may kaibigan ako mekaniko, ba't ko padadalhin sa service, no? Doon ko na papagawa sa kanya, mas nakakatipid ako. So marami yan dito, hindi lang naman mga Pilipino, kahit ibang mga lahi, mga puti, may mga shop sila sa sariling garahe. But yun nga lang, as long na walang mag-complain, nababahuan, naiingayan, okay lang, gawin mo yung trabaho na yan. Pero pag may nag-complain, Basta. hanapan ka ng permit, business permit, lalo na pag hindi sa iyo sasakyan, yeah? Depende yun sa neighborhood mo, depende yun sa kapitbahay mo kung okay lang sa kanila. Anyway, ngayon ay pupunta kami sa Costco dito sa Headingley. Dahil wala nang Costco na malapit sa amin, yung St. James, ginawa ng business center. But never pa rin kami nakapunta doon. Pupunta lang kami dito, then diretso sa truck. Check ang truck kasi inilabas ko yung truck doon sa Petropas. The time na nag-check ako ng truck, naalala niyo yung last video, nag-check ako ng aking truck. Nilapitan ako ng manager ng Petropas. Kinausap niya ako, sabi niya, oh, matagal na yung truck mo dito, nakikita ko. Meron kaming mga CCTV, matagal yung truck mo. Baka pwede mo nang alisin yung truck mo dahil kailangan dito 24 hours lang. Pero dapat hindi ka aalis sa truck. So nakiusap naman siya na maayos. Sabi niya, ayaw kong tumawag ng towing kasi mahal ang towing. Everyday na charge sa towing is 600. Sabi niya, alisin mo na lang nung Friday kahapon. Dinala ko dito sa 15 minutes drive papuntang Headingley, tapat ng Costco. Doon at wala, Flying J talaga, truck stop talaga siya. Kaya medyo malayo yung aking pinaradahan. Pero ganun na lang siguro aking gagawin. Every time na uwi ako, hindi ko na dadalhin doon. Dahil mahirap matuwing yung truck tapos wala ka doon. Biglang pagdating mo doon sa garahe, sa parking, wala na doon yung pulis. Yan ang nag-aabang. Sa mga over. Yeah. Pagdating mo doon, wala na pala yung truck mo. Nasa tuwing na. So medyo malayo na siya sa bahay itong pinaradahan ko. Guys, ito yung pagpasok nyo sa Costco. Ang unang bubungad sa inyo itong mga nandito sa gilid, oh, sa side, no? Yung mga sale nila. Yung may mga ribbon, may mga ribbon to eh. Huwag na, hindi mo agad No. maasikaso. Ngayon, ikakabit ko ngayon. Para hindi na kayo mag-ano ng mas maliwanag to. Okay, meron pa rin silang GoPro 13. Yung price ay almost $440. Pero hindi na to sikat eh. Ang maganda ngayong ginagamit sa vlogging ay Action Pro, action camera na DJI. So meron din silang Insta X5 750. Mahal, no? X5. I don't know kung meron silang action cam dito. Not sure. Tingnan nyo yung price ng Champion na generator. $1,000. Merong ano dito, panghugas, karwas. $600 man. May $299 pa nga oh. Compressor wala to. $300. Compressor. Meron silang whole home backup power. Ano ba to?
pwedeng umandar yung washing mo. 6,000 watts hours, but look at the price, man. $7,000. Ito yun. Grabe. $7,000. $3,600. Ito maganda rin siya, utility. Oh, hand truck 4-in-1, 150 guys. So pwede siyang maging saglit lang. So pwede mo siyang ganitong gawin. Oh, that's nice. Di ba? Pag may mga mabibigat ka, kailangan buhatin. And then lock mo siya dito. $150. Ang ganda niya. Pero nakalagay 4-in-1. Flat load capacity 1,000 pounds. Upright 800. Paano siya naging 4-in-1 ito? 4-in-1 1. Ito yung 2. Okay, yan ang 2. So 4-in-1 sinasabi. Ano pa yung sugas? Ano pa yung kasama niya na bakit na 4-in-1 siya? Ah, okay. Upright, pwede siyang ganito. Flat front cart. Okay. Meron pang isa guys. Dali lang. Okay, ito yung tray niya. Okay, lock. Basta ganitong forma yung pangatlo. Yeah. This one is nice, man. Yeah. Hello. Diba? Dito ko mga gamit. Pag may mabibigat ng mga kailangan buhatin, pwede dito. Yeah, maganda to siya. Ganda yan. Anyways. Ang dami mong pwedeng mabili dito eh. Sa ano, Costco. Kailangan mo lang ng pera. Leather work gloves. Kano to? How do I tiny? Dalawa. Hi! Ito lang binili nyo? Ha? Wala kayong prutas? Nandyan? Ito lang pinakamalaki nilagay nyo dyan eh. Yeah, he's worth $20. Ha? Anong prutas niyo? Oh, kali. Stop! Biscoff. Oh, masarap yan. So, wala ka ng space. Meron ako niyan. Isang ganyan. Nasaan? Saan ka? Naubos na. Binili ko rin dito. Nung pumunta ako sa Costco ng ano. Sa... Ano yun? Nakakaumay lang siya katagalan. Masarap siya. Iyon yung panghalo sa ano. Tim Horton na may Biscoff. Sa taas ito yun. Sarap yun.
Pero nakakaumay siya katagalan. Isang ano lang binili ko. Bilis yun naman. Parang palang binili nyo, melona, strawberry. Para saan yan? Sa akin ka mo? Magpapabagahe ka? Magkano to? Laki, no? 17? $17? 17, 18. Oh, mura. Oo, tamo. Yeah, mura niya. Kaya nga. Yeah. Diba? Bili lang kita ng buko juice. Okay. Yeah. At saka yung tubig yan. Tama na isang yan. Tingnan mo kung gaano ka. Meron pa akong tubig. Ayun nga oh. Meron pa. Hindi ko na siya mailagay doon. Meron pa akong Ay tubig. siya, i-take out. Sa Meron iyo pa. yan eh. No, meron pa ako. I-take out mo na nga. Yeah. Baba yan, baby. Ha? Tama ka naman. Buhatin pa? Bebe, oh. Baba dyan. Oh, lagay dyan. Sa inyo to. Yo. Ito binili mo. Yo. Yung malambot to. Malambot yan. Pa. Ano pa? Sa inyo to. Sa iyo yan. Bakit to? Ako? Sa iyo din yan. Sa akin to? Dami naman. Basic yan. Wala na. So ito yung sa akin. Play. You want banana? No. Need it. You want that strawberry one? Bibili na ako ng strawberry. Yung strawberry. Baka madali na naman ako ni US niyan. Wala naman, ang blueberry na may walang ano, di ba? Oh, dami ito. Papadala mo to? Oh. Wala bang biscoff doon sa Pilipinas? Iba daw ang padala ni Pinay Tracker. Ah, It's gonna fall. Kaya. okay. Okay, membro kami ng Costco. Ang price dito ay $1.61. Say, pay with the same card. So $1.61 yung price sa Costco ngayon dito sa may Headingley. Full tank. Mamaya sasabihin ko sa inyo mamaya guys yung gas ng Costco. Anong pinagkaiba ng gas ng Costco sa Shell, sa Esso? Bakit mura sila? May mga gas station na mura ang kanilang mga gas. Itong Costco sasabihin ko sa inyo mamaya. Kasi nagtrabaho ako before sa pool hauling, nagdi-deliver kami dito kung bakit mura yung gas nila. Okay, pag nagpupuno ng diesel, ng gas, isang click lang, yung isang automatic lang, and that's it. Huwag mo na siya, hindi mo siya kailangang punuin hanggang sa bunganga niya. Yung pag-click lang ng kanyang, kikita nyo, i-click yan. Pero nasa, ano na ako, $70 na ako. Wala, $80 na, oh my God. Yun, yung isang click na yun, that's enough. Kaya hindi mo siya kailangan punuin. So that's $84 naman. Oh my God, $84. Isang full tank. Ano? $104. Huh? Guys, nandito yung Bordagol. Guys, nasa Remo. So, lapit lang ng Costco dito sa pinaradahan ko. Katapat lang eh.
Kakarga lang kami ng gamit. Then bababa ko yung mga pang winter. Palitan Yeah. mo na ng pang summer. Di, bababa ko lang yung mga jacket na sobrang kapal na. Ay, ay, ay. So hindi ko pa siya magagamit ngayon, mga chuy. Yan, naglagay lang ako ng mga gamit. Tinanggal ko na yung mga pang winter and yung mga prutas. Think wala na akong ano, wala na akong naiwan. Lunes pambalik ko. Burdagol. Susi, Yeah. Ba't biglang nagbaha? yan tumahan yung malaking yung truck na yun, no? Yan muna yung truck na yun. Nag-iisa siya. Nag-iisa siya. Kali, just hold this up your... Kali, just hold this up your ear. Masan? Yan pang matutunaw, ang dami pa. Oh, grabe. I think nag-help mag-drain yung warm compress. Shoutout nga pala sa mga na-meet ko sa Costco dito sa Hilingni. Yung mga asawa. Yung isa. Anong pangalan ng isa na natin? Yung pinicturean mo? Like Nelson. Elmer? Yeah, Elmer, I think. Dito sa may malapit sa pharmacy. Yan yung na-meet ko dun sa sa may entrance. Thank you so much. Nanonood daw sila. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung bakit mura ang gas sa Costco. Uy, bawal! But you have to stop first and then turn. No, hindi oh. Pag may nakasulat palang bago, no right turn run. So bakit murang gas sa Costco? Alam niyo mga choy, bumibili si Costco ng gas dito sa either sa Shell or sa Esso, dito sa Depot. Hindi siya katulad ng hindi siya katulad nung meron ng mix ba? Bibili sila ng gas na isang bulk, isang buo. Walang mix na hindi the same as mix. You can't Oo, turn. Why are mahal. they beeping? So hindi siya the same as mix ng kagaya ng Shell na mayroon ng pag binili mo nandun na talaga yung pang-mix nila. Ngayon, bibili yan sila ng ng isang buo. Parang regular lang, parang lang na gas. Ngayon, dito nila hinahaluan ng ethanol. Okay? So yung binili nila, gas lang talaga, walang halong ethanol yan. So dito sa kanilang gas station, meron yan silang ethanol. Titingnan nila kung ilang liters, thousands of liters na in order na. Example, isang super big, dalawang trailer, that's around 50,000 ang capacity, no? Isang full tank, dalawang trailer, 50,000 of gas. So sila na yung nagpupunta doon, yung mga nagtatrabaho doon, sila na yung nagpupunta kung ilang percent ang i-inject nilang ethanol doon sa gas. Against nyo, bibili nila gas lang yan. Gas lang yan, walang kasamang ethanol yan. Kasi dito sa Canada may kasamang ethanol, no? Regular with ethanol. So sila na mismo nag-i-inject ng ethanol doon sa gas. Hindi siya naka-inject ng ethanol sa gas pag kinuha nila sa depot. Nakakatipid sila nun. Isang bulk yung in-order na, isang bulk. Minsan nagde-deliver sa mga gas station sa Regent, sa McGibblery, na mga Costco. Minsan dalawang trailer yan, 100,000 of liters na gas in-order nila. Ina-unload namin before. So sa makatuwid, sa madaling salita, hindi quality yung gas nila. No. Pag gusto nyo quality na gas, gusto nyo talagang quality para sa
sasakyan ninyo, yung Shell or yung Esso na mga gas station. Kasi meron talaga silang specific na It's 100 here. 100. Meron silang specific talaga na mga components na ini-inject doon sa kanilang gas. Pero yung mga Domo, yung mga maliliit na players ng mga gas, hindi quality yung mga gas nila. Ito sa kanila hindi ito quality, but mura. Okay? I-compare mo sa quality ng gas ng Shell, ng Esso, mas magandang quality ng dalawang player na yan. Malalaking company yan eh. Esso at saka Shell. Lalo na yung Shell. Maganda ng gas ng Shell. Medyo pricey lang siya. Mahalan talaga. Pero kung gusto mo makatipid sa mahal ng gas ngayon, siyempre 80 lang dito. maglalaro ka dun sa maghahanap ka ngayon dun sa mga mumurahing nagbibinta ng gas. Pero hindi siya quality yung gas niya talaga. The same as gas, pero basta hindi siya quality. Iba ang gas ng Shell. Kaso lang mahal nga. So yun ang pagkaiba, yun ang ng Shell. Yun ang bakit mura ang gas ng Costco. Lalo na yung hindi pa tumaas, mga $1.20 pa. Ang gas nila nasa lang eh, $1, $1.90, mura kasi bulk na eh, so buong trailer yung bibili nila. So that's the story behind mura-mura na gas nila. This one right. So might as well just spend your money. I'd rather go broke than work na wala akong napupuntahan. Wala nang second chance. Mga choy, nag-topic kami kanina bago kami dumating dito sa bahay, bago ako magtatapos ng aking vlog for today. Ang topic namin yun lang, pauwi namin, is about yung pamumuhay dito ba na Bukas anak ng likod, please. simple lang. Thank you. What I mean is ano yung naging topic mo ate kayo na? Money? No competition about sa school. Sadya naman. Yeah, kasi yung aking anak nagtanong siya mo about sino daw matalino sa kanilang tatlo, no? anak, ito pa. And sabi ko ikaw, kasi marami kang mga award doon sa Pilipinas eh. Ang dalawang ito, dito na nag-start ng grade 1, si McCaufman, si Macaulay, dito nag-start. So dito sa Canada, wala namang competition dito about sa grades. Merong first honor, second honor, third honor with honors. No, wala naman dito sa Canada eh. So walang competition dito sa about school. So same as lang din siya sa life dito sa Canada. So dito sa Canada, wala namang competition between these people na mga kapaligiran. Walang competition. Pilipino lang naman yung mahilig mag-compete. You know what I mean? Hindi naman lahat Pilipino. Hindi naman lahat. Okay? Meron Hindi naman naman. lahat. Pero nakikita mo sa kanila kung anong meron isa, meron din siya. Anong meron isa, meron din siya. No? So dito, walang competition sa life. Mamuhay ka hanggat anong gusto mong pamumuhay. Yun ang naging umpisa nung topic namin kanina. Mamuhay ka kung gusto mong simple life, then live with a simple life. Ganun lang. Kung anong meron ka lang sa sasakyan, yun lang yung sasakyan mo. Hindi mo kailangan kung nakita mo meron siyang pick up doon na napakagara, kukuha ka rin ng pick up. Meron siyang napakagarang bahay, kailangan kumuha ka rin ng magandang bahay kasi gusto mong pero papatayin mo yung katawan mo. Di ba? Papatayin mo yung katawan mo, kailangan mong dalawang trabaho kasi kailangan mong matustusan yung bills mo. Kailangan meron kang sapat na pera para mananatili yung kinuha mong bahay at saka yung mga inutang-utang mo, di ba? So yun yung mindset na gagaya ka sa iba. Okay? Huwag mo lang ialisin mo yun. Just live your own. Mamuhay ka lang ng gusto mo. Okay? Simple life, simple life. Sabi ko sa aking anak, mamuhay ka ng simpleng buhay. Yun lang yun. May trabaho ka, makakakain ka, makakabili ka ng mga gamit mo. Kasi lahat ng mga nandito,
Lahat ng kung anong naipundar mo dito, temporary lang to. Believe me. Temporary lang to lahat. Lahat mawawala to lahat. Binigyan ko sila ng example ng aking anak. Sabi ko, itong sasakyan, example, matapos na namin to. Ilang buwan na lang matatapos namin to. Nakapangalan, example, nakapangalan sa akin. Pag nawala na ako, pagtanda ko, luma na to. Magiging luma na siya. Dahil this is 2019, so 2026 na ngayon, no? 7 years na nakalipas itong sasakyan ito. Pagdating ng panahon, 2030, 2031, magaganda na yung sasakyan. Ano na to siya? Luma na. So hindi na nila kailangan to. Puro electric vehicle na. So kahit nakapangalan sa akin to, binayaran ko to siya for 7 years. Pagdating ng panahon, mawala ako, no? Darating naman talaga tayo doon. Wala na to. Ibibinta nila to. Mawawala na to sa pangalan mo. Yung bahay, example, yung bahay, natapos mo within 25 years. Nawala kami mag-asawa, no? Ngayon, ang mga bata na lang, ayaw nilang tumira dito sa bahay. Pagdating ng panahon, dahil meron na silang kanya-kanyang pamilya, may sa kanya-kanyang mga kung saan sila gustong tumira, ibibinta nila tong bahay which is nakapangalan sa inyong dalawang mag-asawa or nakapangalan sa kanyang mama. In-invest ninyong dalawa. Okay? Investment. So in-invest niyo tong bahay at lupa. Pagdating ng panahon, medyo mahal na siya. Pero mawawala to sa pangalan mo dahil ibibinta nila. So lahat ng mga in-invest mo, dating ang panahon, mawawala yan sa pangalan mo, mga choy. No, I'm not saying no. Huwag yung masyadong ano na. Yun lang yung aking mindset, no? Na lahat dito ay temporary lang. Kung anong meron ka, temporary lang to. Isang pasada lang to. Yung visa, hindi mo alam kung kailan mag-i-expire. Merong agent doon sa taas. Hindi mo alam kung kailan mawawala yung visa mo or mawawalan ka ng status dito. Daghang salamat kung nakaabot mo dito sa last portion ng video. Salamat kaayo. Umano na akong video and I'll see you guys sa sunod nga na akong content. Puro lang nandito sa Winnipeg. But my Monday, start na akong by Monday, head to Minnesota. Meron akong plan. Load ako sa Manitoba, papuntang Minnesota, then Minnesota, puntang Illinois, then Illinois, pabalik ulit ng Manitoba. Daghang salamat pag aming tunan. Keep safe. Silang tanan, we'll keep on trucking.